We have with us this morning Director Attorney Melvin Matibag and Attorney Redentor Tuason, the Chief of Staff of the Office of the Director. They will be discussing key matters and agenda for today's press conference as well as providing updates on the Bureau's recent initiatives and activities. For preliminaries, I would like to hear from Director Melvin Matibag, sir. Yes, good morning. Thank you for coming. So we'd like to make a report on what's are the accomplishments of NBI. Unang-una, no, yung kahapon we were able to make apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains tobacco, STG, NCR, NBI, NCR, and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the City Engineer's Office nung nag-submit, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTB from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the City Engineer's Office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTB sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso. No? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that dun sa mga i-cater nilang mga customer dun sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose dun sa main entrance na nilalagay nila rito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes dun sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila dun sa City Engineering's Office. So, dun pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTB na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to, kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTB kasama yung Blue Hotel. Okay? So, ito po, ito yung building B. First floor po niyan, yung Chicago. Yung second floor is Blue Hotel. Makikita natin dito na may staircase, common stair siya, papuntang para magkaroon lang ng ulo. so tayo rito, para pakita nila. So ito yung floor plan ng building B, di ba? yes po. Well, sige, first floor, second floor. No? So ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTB. Tapos makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137. Kita natin, ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila.
nilipat nila rito. Wala sa plano. Tapos, Diba tayo? ito yung second floor. May kita natin na may mga partition, mga kwarto. Dalawa lang ilan lang yung pintuan. Di ba? Ginawa na nilang hotel, iba-iba ng marami ng pintuan yan. Yan yung ginawa nilang Blue Hotel, tama? Opo, tama po. Tapos, Talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron na silang sinagot doon, may binabanggit silang tao na sinabi nila yun yung pinagpasahan nila, but wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag to, no? At we will be filing yung human trafficking. Mahirap na sabihin politika pa rin to dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang si Mike Defensor knowingly and consciously pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Siya lang ba, sir, ang kakasuhan o may ibang bakas? May kasama pa yung iba mga official din ito na nandoon. Ano? We are looking at Friday to file it kasi naging mahirap yung pag-aaral namin. Kinuha pa namin yung mga official documents. So, sa tricks, yung mga kakasuhan, padala mo ka sa akin para yan natin. Padala natin sa kanila. We can give it to them. Ano ba kayo rin? Bigyan natin sila. Bibigyan namin kayo ng matrix ng mga kakasuhan na gawa na rin namin yun. It took some time, no? Kaya medyo natagalan to dahil talagang pinag-aralan. So, bibigyan namin kayo ng copy ng matrix. Okay na? So, okay na. So I think Director Matibag is ready to answer your queries kung meron pa. May other matters kayo na ano? Sige po, just approach. Pwede. Sige lang, okay lang, kahit ano. Habang nandirito ako, para wala na magte-text, si MJ magte-text pa mamaya. Director Chill Emprido po from Abante. Oo. Director, nakipag-ugnayan na ba kayo sa City Engineering Office? Yes, nakuha natin yan. Sa kanila sila nag-provide sa atin yan. Okay. Tapos, Director, yung sinasabing tao na umano'y may kinalaman doon sa pagbabago ba ng building, nakausap nyo na rin Hindi, po ba? walang sinasabi. May ina-allege sila na ang nag-ooperate is a certain individual, pinangalanan nila doon sa depensa nila. Pero wala man naman statement eh. Wala silang may pakitang pruweba na talagang naka-assign doon sa tao na yun and he's the one operating it. Sige, Director. Other matters po. Tuloy ko na lang. Director, kamusta na po yung initial investigation natin sa kaso ni resigned Coach Tab Baldwin? Well, kahapon nandirito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. Babalik pa po ba si Tab? I don't know. Based doon sa isang oras at kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So, I think that will be enough. Director, other matters ulit. Tas kasama na po yung NBI sa investigation doon sa shooting sa May Tacloban. Paano po yung... No, bigay kami lang ng directives doon sa namin, agent, yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. Okay, But thank you, of course, the one who's in lead already, doon na yung PNP natin eh. Okay, thank you, Director. Any further question? Hi sir, good morning. Sir, kay Tab Baldwin pa rin at yung mga humarap na players ng Ateneo, nagtutugma ba sir yung kanilang mga statement na binigay sa Bureau? Well, they have the statement and it's being reviewed, undertaking by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, babasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Kailangan makumpleto ko bago tayo magkomento dyan. Sir, gaano pa karami yung mga ipinasabpina na hindi pa nakakaharap sa Homicide Division? I think majority nag-appear na, yung buong team already appeared. Kaya nga that's why we want to finish the investigation by Friday sana. Si Father Yap po ay personal na magsasubmit ng mga documents sir dito sa NBI sa Friday, tama? That is the report, but we will wait for that kasi lawyer siya yung pinapadala nila. Sir, tungkol naman sa manhunt operation natin kay Senator Bato de la Rosa, confident pa rin ba tayo na siya ay nasa bansa pa rin hanggang ngayon? The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko nandirito kasi ang natin dyan, para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC. There are about 122. And those other countries who are not member of ICC,
they have a commitment with the Interpol, and the ICC arrest warrant is also a subject ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang maaresto anywhere. Sir, yung estado ng pagtugis natin at pagtugaygay sa kanya, ano na yun, sir, sa ngayon? Malayo-layo pa ba tayo? Gaano na karami yung mga property, yung mga area na nasa lakay natin, kung pwede natin banggitin, sir, kahit yun lang? Well, we're receiving reports every day, and we are following up all the reports. Just today, we have pag tinitingnan mo kasi, pag tinignan mo yung mga information, we have to process it kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na eyeball, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him. Okay. Sir, yung may bahay niya, si Nancy De La Rosa, pinadala ng letter ng NBI, sumagot na po siya? I have to check on that kung meron nang bumalik sa amin. Yung investigation, sir, last na lang, yung investigation ng NBI sa Senate shooting noong May 13, meron na tayo, sir, Pa-recall lang po, ano yung, paano natin ma-establish na because nag-change ng design ng building, may human trafficking na? I mean, anong mga purpose no false stairs para lang ma-recall alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Clip Point. And lahat nung nangyari na pagbabago roon will lead nila yan at napaloob na ron sa Chicago KTV para maging access papunta dun sa Blue Hotel. Na dapat yung ending sa Blue Hotel niyan, common din. Naging yun na yung parang reception area ng Blue Hotel. So ayan, malinaw dyan eh. So ayan na, marami na, mga naging kwarto na supposed to be offices yan. Those are originally designed. So anim na hotel rooms ang ginawa, parang dapat 2 malaking office space yan. Ayan, tapos nakita nyo dyan, kinakausap ko kung talagang may actual na nag-check-in. At mamaya, on the next part niyan, mayroong notice doon. Yung notice doon sa Blue Hotel, Clip Point ang nagbibigay ng notice, Clip Point Development Corporation, where si Mike Defensor is the chairman of the company. At yung anak niya na lawyer, yun yung corporate secretary. O, ayan, established naman eh. Ito, yan yung Chicago KTV, yan yung sinasabing yung, makita nyo, sarado talaga yung ginawa nilang entrance ng kotse, yung tinuturo namin kanina sa plano. Supposed to be rental na space din yan, binutas nila. Bakit ginawa yon? Para mas madali ang access dun sa Chicago KTV. Tapos yung building na yan, dati yan, Pogo operations meron dyan. Nung legal pa yung Pogo. So, bakit naglagay ng ng Chicago KTV, sinong target customers? Yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese workers na nagtatrabaho sa Pogo. O, yun yung sinasabing may fire exit sa likod. Damuhan na eh, walang babagsakan eh. Yeah, makikita nyo. Oh, that's the reason why it took time for us dahil we follow Memorandum Circular number 20, reasonable certainty of conviction yung hinahabol namin dito. And with all this evidence, all these pieces of evidence, we are very certain that there will be a conviction once na inakit namin sa korte. Yan. Mr. Chua, sige. Magandang umaga ho, Direk. Regarding Yes. kahapon ng mga sigarilyo, gano'ng katagal ang imbestigahan ninyo? Baka masira ang sigarilyo, hindi pa matapos imbestigahan yung kahapon. Malaki yung huli kahapon eh. And we have identified personalities. May mga inutos din tayo dyan para malaman kung sino yung shipper. Inter-island to eh. Nanggaling sa private port sa Cebu, papunta rito sa North Port natin, na kaya lang natin ma-assume na ito ay imported dahil may markings ng made in China and made in UAE. Pero even if it's locally produced, may violation pa rin under our National Internal Revenue Code because walang excise tax stamps ng mga naka-attach dito. Tapos meron din possible violation ng infringement dahil I noticed some of the brands were registered brands in other countries. And we have our commitment to the international community when it comes to trademark and patents, no? Tapos, yun ding walang yung graphical warnings ng danger of smoking, yung ibang mga pakete.
So we are conducting investigation. Yung mga involved dapat na personalities and agencies ay aming ipapatawag at iimbestigahan. We'll go to Cebu to conduct an investigation there also, kung saan ang galing. Thank you. Mr. Jan? John, konsulta po, GMA News. Good morning po, Director. Sir, dito po balikan ko lang din po yung kahapon po na operations po. Sa inyo pong sipat, no, it's probably one of the biggest That's the biggest, haul actually. sa ating pong pag-i-intercept ng mga smuggled na sigarilyo. Marami po kasi mga means yung iba, mga bangka lang ang dinadala, milyon. Pero ito po, bilyon. Yeah. Gano'n po kalaki, sir, talaga yung final estimate nung haul at paano po na aagrabyado ang gobyerno Yes. po dito? Oh. Ang based on the estimate, ng conservative estimate of Philip Morris, ang kinargahan nito, tama ka, hindi bangka, LCT to, malaki. Big boy pa pangalan, talagang kasya mga 100 containers na 40 at 20. Yung 40-footer at 20-footer. So, malaki yung kargamento na to. Ang sabi ng Philip Morris, 1.716 billion pesos ang estimate, but ang NTA, mas conservative yung estimate, 1.3 billion. Pero just the same, kahit 1.3, 1.7, ito pa rin yung pinakamalaking huli so far. At agrabyado ang gobyerno natin dito. Unang-una, yung taxes na dapat nabayaran dito, kung ito ay, sabihin na natin, let's assume locally made, yung excise tax, walang payment. Kung imported, yung taripa nito sa importation, wala din. And agrabyado rin yung mga nagninegosyo ng parehas, katulad nga ng Philip Morris na sila nagbabayad ng tamang mga taripa at buwis, pero sa alleged escape nga po ni Senator Bato de la Rosa. Recently, nagpasabina ang NBI kina former Sergeant at Arms Aplaska and 3 others. Ano pong update po doon? well, ang siya, Praska asked for time to be present, but just the same, we have our own spot report and investigation that we have submitted to the Department of Justice for their disposal. At lahat kami ng involved na doon sa Senate, hindi lang nung May 13, pati yung May 11, was already interviewed by the panel of DOJ. So we cooperated on that. And we leave it to the DOJ kung what will be their recommendation and findings. Kasi recently po, nung June 11, nakausap po namin siya, sabi po niya, nag-request po siya na i-defer Yes. muna. So, hindi na po inaasahan na Well, if mag-a-appear he sila will ngayon come dito. in voluntarily and give a statement, we will more than willing to do so. Pero in the meantime, we have submitted a report to the Department of Justice for their proper disposal. So, no schedule na po for them. Wala kaming minano na schedule binibigay. And tungkol naman po doon sa ICC warrant umano kay Senator Bongo and 2 police officers, pa po. meron po ba or wala? Wala pa po. With certainty, I will say wala pa pong warrant kay na ini-issue ang ICC to anybody. Pero meron po ba kayong new information na mayroong darating sa susunod na mga araw? The information was always there. It's always there.